ang kaperahan, mga bossing. Napakadami pong perang bumabaha po, mga kababayan. So sa tingin nyo, kung nagtataka tayo bakit hirap na hirap po, no, na itong si Pastor Kibuloy, mahuli, dahil po kumbaga hangga't madami pong pondo yan, tuloy-tuloy lang po yan, mga kababayan. Ang dali pong gumalaw, basta po may pera. Pero nga, alam ko kayo din po, Sir Ed Harry, ang nagkomento nun no? Kailangan i-freeze yung mga bangko ni Kibuloy para talagang, kumbaga, walang maging panggastos, walang maging pangkilos. So ayan yung posibleng gawin, 'di po ba? Nagtatago yung birthday, grabe ano? Sandamakmak na pera daw po ang ang galing doon sa mga followers. Hindi naman tayo naiinggit ng mga kababayan. Kaya lang siguro nasanay na yung mga followers na yon na kapag kada birthday ni pastor kailangan merong mga pakimkim kay pastor. Ayan. Yung iba, yung mga ibang tao, mga kababayan, baliktad Kapag yung mayayaman na, hindi, pa-birthday, baliktad tayo. Hindi natatanggap ng pera sa inyo. Sa halip, baliktad po. Sila naman ang magpapamigay para ma-share yung blessing. Sabi ni Jean Mira Puentes, oo nga Sir Mark, mukhang AI din yan Mahirap ding paniwalaan. Pero alam natin na bayaran niyang si Maharlika. Pero yung narinig natin mukhang gawa sa AI. Sana huwag tayong gumaya sa DDS. Ayan po yung kaibahan natin dito mga kababayan. Yung pong mga DDS kasi, mga gullible. Ano po? Pero itong narinig natin, mga boss chief amo sir, medyo talagang malilito ka Mapapaisip ka no? Sino ba talaga to? Oh, sino yung nagsalita nito? Pero ang iniisip ko, mga boss chief amo sir, no? Kung ano yung dahilan kung bakit ginawa nito, siguro merong mga BBM supporter, mga kababayan na gusto lang kumita sa YouTube tapos ginawa ito, hindi nila alam, mali ang pamamaraan. Hindi naman po natin masasabi, mga boss chief amo sir, na lahat ng supporter na vlogger, meron akong mga nakikita yung mga bagong mga vloggers Kahit miski po sa side ng mga sumusuporta kay PBBM, mga bossing, meron ding maling mga gawa. Pero kayo po, mga bossing, ako kasi talaga para sa akin, no? AI yung pagkakarinig ko Alam nyo naman yung boses na AI, mga boss. Medyo pagka-plastic, no? Grabe kayo, ba't tinype nyo dyan, Tinatype nyo BP Sara. Grabe naman kayo. Nasabi ko lang na medyo may pagka-plastic yung boses tapos magko-komento kayo ng BP Sara dyan. Huwag ganun. Ang bait-bait nung BP natin Tapos sasabihan nyo, plastic. Nasabi ko lang yun. Bakit naman ba hindi natin masasabi na plastic si BP Sara, mga kababayan? Biruin mo naman talaga, yung pagiging pakitang tao nung panahon na, ayun, yung may, tawag doon? Bagong Pilipinas Rally. Mga bossing. Diba? Nandoon si BP Sara. Mga 1:00, 2:00. Tapos biglang si Milagro naman, mapaniwala ka sa akin na 1:00, 2:00 nandoon sa Bagong Pilipinas after ng mga ilang oras siguro. Syempre, panghimpapawid ang sinakyan nun, mga boss. 'Di ba? Lipad agad. Biglang nandoon na sa mga kontra sa gobyerno, sa mga gustong bumagsak ang gobyerno. Nandun agad. Paano hindi maiisip ng taong bayan na na mamblastic si Inday Sara Duterte? 'Di ba? Kasi biglang kanina lang kasama ka namin. Kasama ka sumisigaw para sa pag-aangat ng Pilipinas, tapos biglang ganun. Pagdating mo doon, pagsigaw ng mga nasa entablado na bangag ang ating presidente, ikaw nakikitawa ka pa. 'Di ba, mga boss? Ganun po kasi yung plastic 'di ba? May dalawang mukha. Pagkakaharap ka, suporta ako sa iyo. Pero pagka wala na, iba na.
Kaya po ako, mga kababayan, yung nakita ko po, no, na sulat ulit, liham, ni VP Sara, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos na ano, kailangan yung sa ano, Department of Education, salamat daw po doon sa kumbaga hinayaan siya na makapagtrabaho pa din bilang secretary ng Department of Education. Sampal sa mukha na nila po 'yan, mga kababayan. 'Di po ba? Ayusin na nila yung trabaho na lang nila, mga boss. Ang gulo ng buhok ko, matutulog na kasi ako, eh. Ayusin na nila yung trabaho nila. Hindi po puwede, mga kababayan, lalo na sa edukasyon na yung tipong ganyan yung naging style ni VP Sara. 'Di po ba? Na yung style niya na hindi ko kasi na-review, hindi ko na napag-aralan. Kaya nag-rely na lang ako doon sa mga taong nandiyan. Unang-una kaya nga nandiyan ka bilang, secretary, bagong secretary para, kumbaga merong mga bagong ideya, mga bossing. Merong mga bagong ideya na tipo bang makakatulong sa pag-angat ng antas, 'no, ng edukasyon ng Pilipinas. Ang nangyari, hindi ko po na-review, kaya po aminado naman siya, 'no? Aminado naman siya na kumbaga, na guilty ako, kasi isa ako sa nakapagpabagal. Ayan, kaya lang mga boss, ang nakikita ko itong isang, pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ng isa pang tsansa kay VP Sara, magiging ganyan din po 'yan, mga boss, 'no? Magiging ano pa din 'yan, hindi naman mas mabagal, siguro medyo talagang bibilisan na niya ng mag-aral. Pag-aaralan niya lalo 'yan, mga bossing, 'no? Pero siyempre, dahil ngayon pa lang po pag-aaralan, mga kababayan, ibig sabihin mabagal pa din po. Aaralin muna bago i-a-apply. Unlike yung talagang may mga expert na, yung talaga pong kumbaga, mga kababayan, alam na, 'no, kung ano yung mga gagawin. Mabilis na po 'yan, ora-orada may i-a-apply, papirmahan mo 'to, ganito, ganito gagawin natin. Ito yung dapat dito, ganyan. Sabi ni Crisostomo, kasama ka ba sa dugyot? Ano po ba yung dugyot sa inyo? Yung mga itsura ng mga DDS niyong mga vloggers? Yung gabi na, nanlilimahid pa din. Anak ng tinapay yan. Yung imbis na pawis ang lumabas, parang mantika yung lumalabas. Para po sa amin, yun yung dugyot, eh. Yun po yung dugyot para sa amin. PBBM, trabaho lang ng trabaho, puro panlalait ang buong buhay niya. Sabi ni Jean, ano ba yan? Mira Puente, Sara is not competent as DepEd secretary and she's a no-brainer woman. Lalo pong uminit ang ulo niyang mga yan, mga kababayan. Lalo pong uminit yung ulo niyang mga yan, mga bossing, nung narinig na ang sinisigaw ng taong bayan is ano daw po? Si Attorney Leni Robredo daw po mas higit dito kaysa kay Inday Sara Duterte. At least daw po, mga bossing, si Attorney Leni Robredo, tinatry niya, no? Sinusubukan niya na makapagtrabaho. Andiyan ka na naman. Si Daniela Luis Lorenzo. At least, si Nanay Leni daw po, mga kababayan, sinusubukan. Yung kay Sara, hindi daw po talaga sinubukan, mga boss. Kaya sigaw pa din ng taong bayan, kahit na naglabas na ng pahayag si PBBM, bakit natin tatanggalin? No? Kasi nga daw po, incompetent. Hindi daw po makasabay. Kaya po tatanggalin. Sige, bigyan pa natin isang pagkakataon. Kakausapin ko na lang yon. Yun yung narinig ko doon sa mismong Yun yung narinig ko sa mismong tawag doon. Doon sa mismong interview. No? Walang critical thinking.